So, tumayo po tayo lahat para sa pagsisimula ng ating gawain. So, may ilang minuto po tayo para makipag-usap sa Lord at ipagdasal po yung mga personal prayers natin. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat po dahil binigyan mo kami ng panibagong araw para makapagpuri at sambahin ka. Panginoon, salamat sa mga buhay ng tao na narito, Panginoon. Salamat dahil hinahati mo sila ng ligtas, Panginoon. Ganun din po ang mga pupunta pa lamang dito sa bahay-sambahan ng Panginoon na may ingatan mo sila, Panginoon. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa buong linggong pag-iingat, pagpapala at pagmamahal, Panginoon. Panginoon, pinasasalamatan namin lahat ng kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat dahil ikaw aming sandalan sa buong linggo, Panginoon. Panginoon, ikaw lamang po ang aming pupurihin sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga anghel na kasama namin ngayon, Panginoon. Panginoon, salamat dahil nananatili kang buhay at nakatayo sa aming tabi, Panginoon. Panginoon, lahat ng gawain ng kaaming Panginoon, itinatalian namin sa pangalan ng Lord. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, pagkukulang at kasalanan sa iyo, Panginoon. Panginoon, alam namin na hindi kami perfecto, pero ngunit ang pagmamahal mo, Panginoon, ay walang pagkukulang, Panginoon. Panginoon, salamat sa katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat dahil buhay ka. Salamat sa presensya mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, dalangin namin sa araw na ito, Panginoon, na ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na may hatid ang mga mensahe ng pag-awit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang mapapurihan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship our God. Let's worship our God.
Hallelujah, Lord, amen. Purihin po natin ang ating Diyos, amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
kaya ilarawan ang pagdakilaan mo. Mula ang lahat na tula, unang ating mga salita upang iaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Mula ang lahat ng tula, walang aking mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, pangarap lang. Kaya't ikaw sasampakin, pamiging man at madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa akin nakilaan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Iniiwan lang noon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
Salamat sa Diyos at tayo'y masaya na pupuri ngayong umaga. So, ihanda naman po natin ang ating sarili para sa pakikinig ng banal na salita. Kaya hatid sa ating Pastora Helen. Kuya. So ngayong umaga, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Mateo 10:28. Mateo 10:28, ito po ang sinasabi. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang makapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Purihin ng Diyos, tayo po ay manalangin. O hallelujah, Panginoon, purihin kami umaga. Isang pribilehiyo muli na kami ay makikinig na yung banal na salita. Ito ay mahalaga sapagkat bahagi nito ng aming paglago at pagkatuto. Bahagi nito, Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan dahil sa mga salita mong aming napapakinggan. Salamat pagpapalain mo ang bawat isa sa araw na ito. Salamat sapagkat ang presensya mo ang siyang kasama namin. Salamat, Banal na Espiritu, ikaw ang aming tagapagturo. Salamat na ikaw, Panginoong Jesus, ang aming bisita ngayon na hindi namin nakikita. Salamat, Ama, na ikaw ang aming kasakasama sa bawat araw ng aming mga buhay. Pagpalain mo ang iyong mga salita ngayon. Bigyan mo ng kapangyarihan at higit sa lahat, Panginoon. Matuto kaming tumanggap ng mga salita mo sa aming mga puso at bigyan namin ng kapurihan ikaw sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat, ikaw magtagumpay. Tiyatalian namin ang anumang plano ng kaaway in Jesus' name. Wala siyang magagawa at hindi siya makakagalaw sapagkat ang banal na dugo ng Panginoong Kristo ay lulukuban ang buong lugar na ito upang kami ay makapakinig ng iyong banal na salita. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen! Pakipakan natin ang Panginoon. Medyo, itong paksa natin ngayon, hindi ito masyadong pinag-uusapan. Kasi medyo maselan ito. Pero, dahil ito ay bahagi ng salita ng Panginoon Kristo, kailangan mahayag sa ating harapan. Okay? So, ang ating topic, ang katotohanan tungkol sa impyerno. Narinig nyo na yan, no? Mayroong mga tao kapag nahirapan, sabi nga, impyerno ang buhay na to. Pero, totoo nga ba na mayroong impyerno? Okay? So, alam niyo mga kapatid, ang impyerno talaga ay nilikha ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga ampun. Hindi ito para sa tao. So, tandaan natin, impyerno ay nilikha para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Hindi ito para sa mga nilalang niyang sobrang mahal niya at tayong mga tao. Pero kapag ang tao ay tinanggihan ang kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo, mapapasama siya sa parusang itinakda kay Satanas at ang kanyang mga kampon. So, mayroong iba't ibang paniniwala tungkol sa impyerno. Una, may mga naniniwala na ang impyerno ay hindi totoo at ito ay katang-isip lamang. So, yun yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Okay? Para sa kanila, ang impyerno ay katang-isip lamang.
May naniniwala rin na ang tao kapag namatay na ay tapos na at wala. At wala lang, naglaho lang siya. Nabuhay lang siya dito sa mundo tapos namatay tapos wala na. So mayroong mga paniniwalang ganon. May naniniwala din na ang impyerno ay isang simbolo lamang. Hindi totoo, simbolo lamang. Yan ang kanilang mga paniniwala. So nung nag-aaral ako ng kolehiyo, sabi ng professor ko, napasok niya ng lahat ng mga relihiyon. Isa lang ang kanyang conclusion. Sabi niya, ang langit at ang impyerno ay dito lang sa lupa. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay maraming pera, kung ikaw ay walang problema, langit yun. Dito sa lupa. Kung ikaw ay malungkot, kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay walang pera, impyerno yun dito sa lupa. So yan ang mga iba't ibang paniniwala ng mga tao tungkol sa impyerno. Kaya hindi sila masyadong kinakabahan, natatakot. Hindi sila natatakot kasi iba-iba ang mga paniniwala. Pero ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat sa Kanya nagmula ang katotohanan na mayroon talaga. Okay? So may tatlong katotohanan tungkol sa impyerno. So una, ang impyerno ay totoo. Okay? Totoo. Si Jesus mismo ang nagsabi nito. Sabi niya, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga isinumpa. Kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Sino ang sinabihan niya? Yung mga taong nasa kaliwa. Ibig sabihin, yung mga hindi sumunod, hindi naniwala, hindi tumanggap sa kanya. Dalawa, ang impyerno ay walang hanggan. Sa una, ang impyerno ay totoo. Number 2, ang impyerno ay walang hanggan, walang katapusan. Sabi dito sa Marcos 9:48, dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Okay? So yan ang impyerno, imagine ninyo. Salamat sa Diyos, hindi tayo taga doon. Amen? Amen. Hindi tayo taga doon, mga kapatid. So, isa sa katotohanan tungkol sa impyerno, hindi na mamatay ang uod. Imagine ninyo yun. At hindi rin namamatay ang apoy. Tuloy-tuloy lang yun. At ang pangatlo, ang presensya ng Diyos ay nasa impyerno. Siyempre, siya ang lumikha nun. At ang ating Diyos ay nakakapunta saan mang dako. Omnipresent siya. So ayon sa Pahayag 14:9-10, sumunod sa dalawa ikatlong anghel na nagsabi, sino man sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tatak, okay, sa kanyang kamay o noo, ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre na sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. So nandun din ang presence ng Panginoon, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang hukom. Nasa impyerno niya, titingnan niya. So, mga tao doon, pwede nakiusap sila, napatawarin sila, pero huli na ang lahat. Sapagkat ang Panginoon na nandoon, hindi na siya tagapagligtas, kundi siya ay hukom. So, ang mga taong yun ay pahihirapan sa apoy at asupre. Alam niyo yung asupre? Hindi ito namamatay. Sobrang mainit ito. At ang asupre, ito ang ibinuhos nang sunugin ang Sodoma at Gomorrah. So, noong ang seminar
kami tungkol sa Bible history, ipinakita sa amin ang picture ng remnants, yung mga natira sa Sodom at Gomorrah. At alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, nag-aapoy ang lugar na yon kasi puro asupre. So imagine niyo yan. Sobrang kakilakilabo. Palakpakan natin, Panginoon, hindi tayo tagaloon. Praise the Lord. Ano ang mararanasan ng mga nasa impyerno? Okay? Una, apoy at pagdurusa. Siyempre, kung nasusunog ka doon, imagine mo, nasa mainit ka, tapos hindi ka mamamatay. Siyempre, magdurusa ka doon dahil sa init. So, ayon sa Mateo 13, 41 to 42, susubuin ng anak ng tao, yan ang Panginoon Kristo, ang kanyang mga anghel at ipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama at ihagis sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Yun mga kapatid, ang senaryo sa lugar ng impyerno. Kanina, hindi mamamatay ang uod, hindi mamamatay ang apoy. Maririnig mo ang pananangis at nagnangalit ang mga ngipin ng mga tao doon. So yan, apoy at pagdurusa. Ang pagdurusa na yan ay hindi nila mapaliwanag sapagkat sa sobrang sakit. Ano yung magngangalit ang ngipin? Sobrang sakit. Kailan nagngangalit ang ngipin mo? Kapag ikaw ay galit. Diba? Nangangalit ang ngipin mo. Pero doon mas sobrang pangangalit ng ngipin kasi hindi mo kakayanin ang sakit. Pangalawa, hiwalay ka sa Diyos magpakailanman. Wala nang pag-asang maahon ka doon ka na lang. Habang walang hanggang sa walang hanggan. So sa ikalawang Tesalonica 1:9, ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. Yun ang mga nasa impyerno. Hiwalay sa Diyos, magpakailanman. Walang hanggan. At number 3, ramdam yung parusa. Siyempre, ramdam mo talaga yung apoy. Sa Pahayag 14:11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang, magpakailanman. Ano yung pailan lang? Kasi yung apoy lang pa sa kanila. Mataas. Okay? So, kung ma-imagine nyo. So, yan ang mararanasan ng mga taong mapapunta sa impyerno. Sino naman ang mapupunta sa impyerno? Number 1, lahat ng tumanggi kay Kristo. Sa 1:3:36, ang mananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay at mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kung isipin natin mga kapatid, sobrang nakakakilabot ang kahihinatnan ng mga hindi tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Sino pa ang nandoon? Of course, ang diablo at ang kanyang mga kampon. Sa Matthew 25:41, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasa sa apoy na di mamamatay, na hinihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Yun. So yung nandoon sa impyerno, yung mga hindi tumanggap sa Panginoon, hindi naniwala, wala lang, kala nila, nabibiruan lang, pero totoo, ang kahinatnan ng mga taong hindi na nagpalataya sa Kanya. At ang panghuli, mga makasalanan, yung hindi na nagbago. Unang Korinto 6:9-10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan
ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki, o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya. Ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, tatlo ang makakapunta sa impyerno. Tumanggi kay Kristo, Diablo at ang kanyang mga kampon, at ang mga makasalanan na sinabi dito kung ano-ano ang mga ito. Mga kapatid, pagkatapos nating marinig ang katotohanan ito, kailangan nating maggulay-gulay. At ang panghuli, hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pahayag 20:15. Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So mga kapatid, sa langit ay mayroong aklat. At ito yung aklat ng buhay kung sino ang pupunta sa langit, nakalista. So kailangan sigurado tayo na tayo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kailan yon? Kailan naisulat ang aklat mo, ay ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At tinanggap mo siya ng totoo. At hindi ka nakigaya-gaya lang. So personal mong tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas. At pinatunayan mo ito na ikaw ay niligtas na ng Panginoon sa pamamagitan ng ebidensya, deklarasyon, nung ikaw ay tumanggap ng bautismo. So dapat tandaan niyo yun. Kailan ba? Yun yung birthday niyo kasi yun yung pangalawang birthday niyo. Kasi ako, June 7, 1976. So yun yung aking, nung tumanggap ako ng bautismo. Bakit ito itinuturo? Sapagkat kailangan natin paalalahanan, kailangan nating bigyan ng babala na totoo ang impyerno sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi nito. Hindi ito pinahayag para manakot. Kundi maging inspirasyon na tayo'y magpatuloy sa paglilingkod. At higit sa lahat, sobrang mahal tayo ng Diyos. Hindi niya kailanman pinlano mapunta tayo sa impyerno na nilikha niya para sa diablo at sa kanyang mga kampo. Hindi, mga kapatid. Maliban, ikaw ang nagdesisyon na tanggihan si Kristo. Isa pang pinakamahalagang mensahe at paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin na alam kong ligtas na at nakasulat sa aklat ng buhay. Pinapaalala sa atin na huwag tayo lang ang mapunta sa langit. Alalahanin natin ang ating mga pamilya. Alalahanin natin ang ating mga kamag-anak. Alalahanin natin ang mga taong nakakasalamuha natin sa bawat araw. Dahil totoo ang impyerno. Hindi naman kailangang pilitin mo ang tao na tanggapin si Jesus. Ang atin lang obligasyon, sabihin mo si Jesus. Pagkatapos nun, bahala na ang banal na espiritu na mangusap sa Kanya. Malungkot kung mas marami ang papuntang impyerno kaysa papuntang langit.
Kaya bawat isa sa atin ngayon mga kapatid ay hinahamon ng Panginoon. Kontento ka na ba na ikaw lang ang mapapunta sa langit? Paano naman ang iyong mga magulang, mga kapatid mo, mga kapag-anak mo? Dahil hindi biro, hindi nagbibiro ang Panginoong Jesucristo nang isinulat dito sa banal na kasulatan na ang impyerno ay totoong totoo. Tatandaan ng Panginoon ang araw na ito na ipinahayag ang tungkol sa impyerno. Ngayon lang ito na imensahe dito. Kung may matatandaan ba kayo? Wala pa. Kasi ano to? 3 linggo na alam niyo yon yung pinapahiwatig sa inyo ng Holy Spirit. Ano mo yan? Imensahe mo yan sa kulor. Baka matakot sila. Baka mawalan sila ng gana. Baka marami akong mga baka sa likod ng aking isipan. Hanggang sa nung mga pangalawang linggo, yun na naman. Hanggang ako ay nadagma. Ano ba yun? Kapag hindi mo pinapakinggan ng Diyos, sa Kanyang sinasabi sa'yo, may nangyayari. Pero salamat sa Panginoon, kasi sa aking pagkadapa, konti lang. Konti lang naman. At sa ngayon, ako ay sobrang magaling na. So, purinan kasi tumama sa akin noo. At yung 2 kong paa. So, salamat sa Panginoon. Kasi ngayon ito natupad. Talagang natupad na sa pangatlong linggo. So, mahalaga ito mga kapatid. Huwag nating baliwalain ang mensahe ngayong araw na ito sapagkat ngayon lang ito. Sayang sa mga hindi nakarinig. Pero kung lahat tayo dito, madala natin ang ating pamilya, sama-sama tayo sa langit. At alam nyo bang yung taga-impyerno, makikilala niya ang pumunta sa langit? Yun yung kwento sa Lucas 15, tungkol sa mayaman at sa mahirap, kay Lazaro. Diba sabi niya, kung pwede lang amang Abraham, sausaw ni Lazaro yung daliri niya sa tubig. Kasi sobrang mainit dito. Kaya nagbigay talaga ng Diyos ng example na totoo ang impyerno. Pero sabi ng mga Abraham, hindi na pwede. Kasi ang nandito, hindi na pwedeng pumunta dyan. Mayroong malalim na bangin na naghihiwalay sa atin. O kung ganon, di ba, conscious yung mga sa impyerno? Naisip niya yung 5 niyang kapatid. Sabi nung mayaman, sige ganito na lang ang mga Abraham. Papuntahin mo na lang si Lazaro doon sa lupa. At may 5 pa ang kapatid doon. Kailangan nilang marinig na totoo ang impyerno. Pero ano sabi ng mga Abraham, nandoon ang mga sulat ng mga propeta. Kung hindi sila maniniwala sa sulat na yun na iniwan, maniniwala pa kaya sila kahit na ang patay ay muling binuhay. So seryoso ang Diyos. Ayaw niya na kahit isa sa atin o kahit isa sa ating mga pamilya ay mapunta doon. Mapunta sa apoy. Conscious sila. Alam nila. Naalala nila ang mga naiwan nila. Pero wala na. Huli na ang lahat. Kaya tayo, mayroong pang pagkakataon, salamat sa Panginoon, para magkaroon tayo ng kabigatan sa ating mga pamilya, sa ating mga kamag-anak, na makasama natin sila sa langit. So, purihin ng Diyos ni umaga
Salamat sa kanyang paalala. Salamat sa kanyang babala. Hindi biro, totoo. May impyerno mga kapatid. Hindi din biro, totoo. Mayroong langit, mga kapatid. So ngayong umaga, purihin ang Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan. Salamat sa araw na ito na itinakda niya para ipaarating at paabot sa bawat isa sa atin. May totoong impyerno. So purihin ang Diyos. Tayo po ay tumayong lahat. Hallelujah. O Ama naming Diyos, purihin ka ngayong umaga. Sobrang maraming salamat dahil mahal na mahal mo kami na iyong mga anak. Salamat sa katotohanan ipinahayag mo sa araw na ito. Isang paalala at babala sa bawat isa sa amin na hindi makontento na kami lang ang ligtas, na kami lang makapunta sa langit. Kundi alalahanin din namin, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga kamag-anak, maging ang mga taong makasalamuhan namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa itinuro mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na lagi mong ipalala na mayroong pupuntahan ang mga tao. Dalawa lang, langit o impyerno. Hinihiling ko ang iyong habag doon sa mga pamilya namin na hindi pa po nakakatanggap ng kaligtasan mula sa iyo, Panginoon Jesucristo. Hinihiling ko ang banal na Espiritu na mangusap na kung sila ay nakarinig na ng iyong mga salita, Panginoon, naway maglingkod din naman sila sa iyo. Ngayong umaga, salamat sa paghipo mo sa aming mga puso at binibigyan mo kami ng kasiguruhan ng bawat isa na nandito ngayon ay papuntang langit. Binigyan mo rin kami ng kasiguruhan ng bawat isa sa amin na nandito ngayon ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sapagkat lahat ng isinulat sa banal na kasulatan ay mangyayari ayon sa mga isinulat dito. So wala kahit isa mang salita na hindi matutupad. Lahat ay matutupad. Salamat sapagkat wala na kaming sisisihin pagdating ng araw. Hindi kami magsisisi. Wala kaming pagsisisihan. Dahil nagawa namin ang aming mga responsibilidad para sa lahat ng kaluluwang minahal mo, nagbigay ka ng buhay mo, pinatigis mo ang dugo mo, sobrang matindi ang ginawa mo para sa kami maligtas, para mapatunayan mo lang na sobrang kaming mahal. Salamat po, bigyan mo ng galak ang bawat isa sa amin. Bagamat malungkot ang impyerno, pero masaya dahil hindi kami papunta doon. Purihin ka, binabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. O aking kaluluwa, purihin ang Panginoon. O aking kaluluwa, Amen. Salamat sa napakagandang mensahe. Paalala para sa ating lahat na tayo'y magbulay-bulay. Ating hikayatin ang ating pamilya para tayo sama-sama sa langit. Amen? Amen. So, purihin ng Diyos at kasama rin po natin ang ating mga online viewers. Ayan. Si Sister Jo sa Caloocan.
at si Brother Alan, Sister Susan, si Brother B-Boy, at may kasama ko silang isa doon, si Brother Ivan. Ganoon din si Tintin sa si Hazel at si Tintin sa Paco, Manila. At syempre ang ating overseas, yan, hello, sa ating Brother Jay, nasa Star of the Sea, nasa Laot. So, purihin ang Diyos at kayo kasama namin ngayong umaga. So, paalala natin ang ating prayer meeting and Bible study tuwing Friday, alas 7 po ng gabi, dito sa ating bahay-sambahan. So, inayaan po kayong lahat dahil napakasaya ng mga talakayan. At ganoon din po sa ating practice ng YP, ating mga youth, practice at paglilinis tuwing Sabado, start po ng 5:30 ng hapon hanggang 8 ng gabi. At ang ating Sunday worship ay alas 9 dito po sa ating bahay-sambahan. So yan po ang mga paalala para sa atin. Purihin ang Diyos. Ihanda po natin ang ating mga sarili naman para sa pagbibigay sa ating Panginoon. Tumayo po tayo para sa pagbabasa ng ating verse today. So, Gawa 20:35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong trabaho ay dapat ninyong tulungan ng may hirap. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Ating pong pasalamatan ang ating offering. Lord, thank you muli sa panibagong buhay, Panginoon, na pinag-along sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na ikaw po mag-bless sa bawat isa, Panginoon, na nagbigay ngayong araw na ito para ipagamit, Panginoon, sa iyong pagpapaunlad ng iyong mga salita. Thank you din, Panginoon, na patuloy mo kami bigyan ng lakas. At naway, patuloy mo kami ingatan, Panginoon, sa bawat lakad namin. In Jesus' name, Amen.
Salamat sa kaligtasan na galing din sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, dahil hindi ka po nagsasawang kami ay mahalin. Salamat, Panginoon, na kami po ay inilalaban mo sa hamon ng buhay sa mundo ito. Salamat din, Panginoon, na patuloy mo kaming gamitin sa aming mga kamag-anak, kapatid, Panginoon, at ang aming mga kaibigan, ganun din. Salamat, Ama, dahil hindi ka po nagsasawa. Hindi ka po nagsasawa na kami, Panginoon, ay paalalahanan at patuloy na biyayaan, Panginoon, ang buhay. Alam namin, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat ng sobra-sobra, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, ay malaya pa po kami nakakapagsamba sa iyo, Panginoon. At malaya pa, Panginoon, na kami po ay makapaghayag ng iyong salita. Makapag-share, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mananapit, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka po napapagod para kami ay mahalin at paalalahanan. Maraming pong salamat sa mga salita mo po sa umagang ito. Na ang salita mo, Panginoon, ay totoo, na mayroong langit at impyerno. Salamat, Ama, na totoo po ang impyerno, Lord. Alam namin yun. Kaya, Lord, salamat sa paalala po. Salamat na kami, Panginoon, ay tinabusin mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Salamat po sa aming pasamantalang pag-iibalay. Dalangin po namin na kami po ay samahan mo muli sa buong isang linggo. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na inilaan mo muli sa buong isang linggo, Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan muli sa isang linggo, Panginoon, ng aming buhay. Kaya, Ama, salamat din po na patuloy na hawakan mo po ang aming bansa, ang aming lugar, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, na kami po ay patuloy na pinapakita mo po na ang mga manalangin ng iyong mga anak ay dinirinig mo. Kaya, Ama, salamat po sa lugar na ito na lagi pong ligtas dahil ikaw ang Diyos na kinikilala ng lugar na ito, Panginoon, ng bansang ito. Kaya, magpurihin ka po sa umagang ito. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang namin ipinagkakatubala at pinasasalamatan ang lahat-lahat, Lord. Purihin ka at ikaw lamang ang dapat purihin. Pinabalik namin ang pasasalamat at mataas na papuri sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Agapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Nawain sumayin yung lahat ang kagandang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisama ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isabay po natin ang ating pangmakasahari. Sa alikahin, sumasamba sa iyo. Nangangalaga ako'y walang
Pasko!